Walang kinalaman dito ang pamilya ko. Hindi ko kasabot ang kapatid. Let's go. Tumalikod na si Aljan habang hila-hila nito ang kapatid niya. Bitiwan mo si Rina, aso! Galit na sigaw ni Kenji. Tila hindi naman sila pinakikinggan ni Aljan. Dire-diretso lang nitong pinasakay sa kotse nito ang kapatid niya. Tumakbo naman si Kenji palapit sa kotse ni Aljan. Susuntukin sana nito si Aljan ngunit nakaiwas ito kaya sumubsob si Kenji sa kotseng itim. Kenji, pabayaan mo na ako. Kaya ko sarili ko. Ikaw na munang bahala sa pamilya ko. Narinig niyang bili ni Rina kay Kenji bago ito tuluyang makasakay ng kotse ni Aljan. Ibalik mo sa amin ang anak ko! Sigaw na stop mommy niya. Pinipigilan lang ito ng daddy niya dahil naas rin itong sumugod sa kotse ni Aljan. Aljan, maawa ka! Sigaw naman niya bago siya tumakbo papunta sa kotse nito. Kayo ba? Naawa kayo sa akin nung pinipikot niyo ako? Are you having fun for making me stupid? Napayo ko lamang siya. Maawa ka sa kapatid ko. Wala siyang kasalanan. You're right. Tila hindi ito naniniwala. Parang awa mo na. Ibalik mo sa amin ang anak ko. Lumapit ng step mommy at daddy niya. Umaguluhol ang mga ito. Wala naman akong gagawing masama sa anak niyo. Tototohanin ko lang yung pamimikot nila sa akin para hindi naman masayang ang effort nila. She will be my wife tonight. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo ma-invite dahil walang selebrasyon na magaganap. Kapwa sila natigilang lahat sa sinabi ni Aljan. Hindi nila mawari kung seryoso ba ito sa mga sinasabi nito dahil tila pinaglalaruan sila nito. Kenji, ikaw nang bahala sa kanila lalo na kay ate at sa baby niya. Pahabol pang sigaw ni Rina bago sinarado ni Aljan ang pinto ng kotse nito. Muling ginawakan ng mga bodyguard si Kenji sa magkabilang kamay upang hindi na ito makasunod pa sa papalayong kotse ni Aljan. Awang-awa si Sofia sa kapatid niya. Hindi niya akalain na ang magiging kabayaran sa kanyang kasalanan ay ang kapatid niya. I'm sorry, Rina. Walang tigil sa paghikbi si Rina habang nasa loob siya ng kotse ni Aljan. Katabi niya ito sa boxseat habang ang dalawang bodyguards nito ang nasa harapan. Malalaki ang katawan ng mga tauhan nito na parabang mga bouncers sa nightclub. Nakakatakot ang mga ito. Ngunit ang ikinababahala niya ay hindi tungkol sa sarili niya, bagkus ang pamilya niyang iniisip niya sa ngayon. Ipinagdarasal niya na huwag sanang ma-stress ng gusto ang ate Sofia niya at mga magulang niya sa naging eksena kanina sa loob ng kanilang bahay. Kinuha kasi siya ng sapilitan ni Aljan sa mga magulang niya. Hindi na daw siya nito isasauli dahil siya ang kabayaran sa panlulokong ginawa ng ate Sofia niya. Hindi niya maintindihan kung bakit pinagbibintangan siya nito na kasabwat daw siya ng ate niya kahit wala naman siyang kinalaman sa bagay na iyon. Can you please stop crying? Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Naiinis na saway ni Aljan sa kanya. Lalo tuloy siyang napahikbi. Ibang-iba na ang pagtrato nito sa kanya. Pareho nga silang nakasakay sa kotse nito ngunit nandoon naman ito sa kabilang gilid at parang diring-diri ito na makatabi siya. Hindi katulad noon na para itong ahas kung pumulupot sa katawan niya. Aljan, baka mapano ang ate ko. Kawawa naman ang baby. I already sent an ambulance in your house, kaya tumigil ka na. Kunutong sambit ni Aljan sa kanya habang nakasapo ito sa sariling ulo nito at ang siko naman nito ay nakapatong sa nakasaradong pinto ng kotse. Halatang inis na ito at stress na. Ambulance? Bakit nadugo ba ang ate ko? Ano nangyari? Ay, walang nangyari sa ate mo. Pinapunta ko lang yung ambulance dahil konsensya ko pa kung may mangyaring masama sa anak niya. Kaya please stop crying dahil sumasakit ang tenga ko. Hindi niya pa rin mapigilan ang mapahikbi dahil nasasaktan siya sa pakikitungo ni Aljan sa kanya. Para bang, ano ba kasi nangyari, Aljan? Bakit pati ako'y nadamay sa... Because you are her accomplice. Malamig at bahagya nitong sigaw sa kanya. Napapatingin tuloy sa kanila mga bodyguards nito ng pasimple dahil sa bagyang pagsigaw ni Aljan sa kanya. Napatigil siya sa pagsasalita at pag-iyak dahil ngayon lang siya nagawang sigawan ni Aljan. Accomplice? Ano kinalaman ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ba't sabay pa nating aalamin ang rason ng ate ko?
Bakit bigla na lang akong nadamay? Stop talking. Ayoko makapag-usap sa iyo. May kinuha itong panyo sa bulsa nito at baliwala nitong ipinantakip iyon sa mukha nito na para bang matutulog ito. Hindi ko talaga alam ang plano ng ate ko. Hindi ko rin alam kung anong rason niya para gawin sa'yo yun. Pero sana'y mapatawad mong ate ko dahil sigurado kung may matinding rason siya. Shut up! Galit na sigaw ni Aljan sa kanya. Tinanggal nito ang panyo na nakatakip sa mukha nito at hinarap siya. Pakiramdam niya sinuntok nito ang kanyang puso. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Sunod-sunod namang nagpataka ng kanyang mga luha habang nakatingin din siya sa mga mata nito. Ngayon lamang niya nakitang nagalit ito ng ganoon. Saglit naman itong natigilan na makita nito ang hinanakit sa kanyang mga mata. Tom, ikaw kasi ang daldal mo. Sinabi ko naman tumahimik ka na lang. Kunot-noo pa rin sabi ni Aljan bago ito nag-iwas ng tingin sa kanya. Para bang pinagsisihan nito ang pagsigaw nito sa kanya ngunit nanatili pa rin itong galit. Wala naman kasi akong kinalaman. Don't test my patience. Tumahimik ka na lang hanggang sa makarating tayo sa pupuntahan natin. Tahimik na lang siyang umiyak habang nakayuko siya. Hindi na lang siya nagsalita dahil naninikip na rin ang dibdib niya. Hindi ba't no isang araw lang ay sinabi nito sa kanya na magtiwala siya dito dahil aayusin nito ang sitwasyon nila? Ano nangyari? Bakit parang siya na ang may kasalanan ng lahat? Bakit galit na galit ito sa kanya? Here. Napatingin siya sa inabot na tissue paper ni Aljan sa kanya. Tinignan niya ito ngunit hindi ito nakatingin sa kanya. Iniaabot lang nito ang isang box ng tissue paper sa kanya. Clean yourself. Ayokong ikasal ng ganyan ang mukha mo. Kasal? Nababaliw ka na ba? Tinignan siya nito ng masama dahil sa sinabi niya. Hindi ba't yun naman ang plano niyo magkapatid? Ano pa bang inirereklamo mo ngayon? You should feel happy. Dahil ikaw ang napili ko sa inyong dalawa ng ate mo na magaling magpaikot ng tao. Napaawang ang labi niya dahil sa mga binitawan nitong salita. Magpaikot ng tao? Anong ibig nito sabihin? Napahikbi siyang muli at napapalabi. Nasasaktan kasi siya sa mga ibinibintang nito sa kanya. Hindi kita maintindihan, Aljan. Ipaliwanag mo naman sa akin, no? Para maintindihan ko naman kung bakit ka biglang nagalit sa akin ng ganyan. If you think your cuteness and your drama will gonna change my mind, nagkakamali ka. Wala nang epekto sa akin yung pagpapakit mo. Irritable nitong inihagis sa hita niya ang box ng tissue paper bago ito nag-iwas ng tingin sa kanya. Nagpapakit? Di naman siya nagpapakit. Magtatanong pa sana siya, ngunit tuminto na ang sinasakyan nilang sasakyan. Boss, andito na po tayo. Anunsyo na isang bodyguard nito. Okay. Tipid na sagot ni Aljan. Anong gagawin natin dito sa City Hall ng ganitong oras? Magpapakasal ba talaga tayo? Yeah, bumaba ka na. Nauna nang bumaba sa kotse nito si Aljan at naiwan siya sa loob ng sasakyan. Hindi siya nito pinagbuksan ng pinto kaya naman wala siyang nagawa kundi ang lumabas na rin ang kotse nito. Seryoso ba itong magpapakasal sila ngayong gabi? Sarado ng City Hall at walang katao-tao doon. Napayuko siya na lumapit sa Aljan sa kanya. Wipe your face and stop crying. Utos nito sa kanya. Ayoko magpakasal sa'yo. Nakayukong sambit niya. Hindi niya alam kung anong naging reaksyon nito. Pinadali ko na nga ang misyon niyo. Pakakasalan na nga kita sa ayaw at sa gusto mo. Ikaw ang kabayaran sa ginawa niyong panluloko sa akin. Tumingala siya upang salubungin ang paningin nito. Seryoso itong nakatingin sa kanya ngunit napansin niyang may lungkot na dumaan sa mga mata nito na agad ding naglaho. Hindi ko alam ang ibinibintang mo sa akin. Bakit ka magalit na galit? Alam mo kung ano kinagagalit ko? You made me think that we do have something special and you made me believe you're being real with me. Pinaniwala mo ako na gusto mo ako. I'm dumb stupid. Hindi siya nakapagsalita sa sinabi nito. Nakatitig lamang siya sa mapanghusgang mga mata nito. Mukhang kahit anong ipaliwanag niya ay hindi na ito maniniwala sa kanya. Gusto naman talaga kita, Aljan. Alam mo yun, I told you. Your drama will no longer affect me. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Kung gusto niyo akong pikutin, fine. Magpapapikot na ako sa'yo ngayon. Total, nabuntis naman kita siguro, right? O baka anak din ng ibang lalaki magiging anak mo kung sakaling buntis ka. Parang piniga nitong puso niya. Tila na insulto siya.
Hindi niya tuloy napigilan ang kanyang sarili na masampal ito. Hindi nito inaasahan ang pagsampal niya sa isang pisngi nito. Wisit ka! Pinagsisisihan ko na ngayon na nagustuhan kita. Hindi ako ganoong klaseng babae. Ikaw lang ang nakagamit ng katawan ko. Kapal na mukha mo. Pinagpapalo niya ang dibdib nito habang walang tigil sa pag-iyak. Hinuli nito ang dalawang kamay niya. Stop! Napakasama mo, Arjan. Umasa ako sa iyo. Sabi mo aayusin mo ang sitwasyon natin at magtiwala lang ako sa iyo, di ba? Sinabi mo yun sa akin pero ngayon, inaakusahan mo ako manloloko. Dahil niloko mo ako. Paano? Binitawan siya nito at halatang inis na sa kanya. Pero huminga ito ng malalim bago nito hinawakan na magkabilang balikat niya. Fine. Pagbibigyan kitang magpaliwanag. The fake doctor. Kilala mo ba siya? Sinong fake doctor? Tinignan siya nito na para bang nasasaktan nito sa hindi niya maunawaan na dahilan. Sinanyasa nito ang isang bodyguard nito. Iabot mo nga sa akin yung folder sa kotse. Utos nito sa isang bodyguard nito. Hawak pa rin ito ang magkabilang balikat niya. Agad namang sumunod dito ang bodyguard nito. I'll give you one more chance. Kilala mo ba yung doctor na nag-check up sa ate mo? Oo o hindi lang isagot mo. Kung aaminin mo sa akin ngayon ang rason mo kung bakit mo ako niloko, matatanggap ko kaysa patuloy mo akong lokohin. Hindi ko nga siya kilala. Tila na dismaya ito sa sagot niya at dahan-dahan itong binitawan ng balikat niya. Lumapit naman sa kanilang bodyguard nito na may hawak na folder. Boss, iniabot ng bodyguard nito kay Aljan ang folder. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Aljan at naging blanco iyon. Hindi niya mawari kung galit ba ito o dismayado sa kanya. Iniabot nito sa kanya ang folder kaya naman tinanggap niya iyon. Kung umamin ka na lang sana baka napatawad pa kita. Just follow me. Tumalikod na ito sa kanya at nauuna nang lumakad patungo sa loob ng City Hall. Agad naman niyang binuksan ang folder. Naglalaman iyon ng litrato ng pamilya niya. Unti-unting namilog ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga pictures doon. Family pictures nila iyon kasama ang ninang Coralie nila. Naalala na niya. Biglang nag-flashback sa kanyang isip ang imahe ng doktorang nag-check up sa Ate Sofia niya noong nakaraang araw. Ang ninang Coralie nila. Nakalimutan na niya ito sa tagal ba naman niyang nanirahan sa Japan. Sa loob din ng 5 taon ay nagbago na ng konti ang itsura nito. Medyo pumayat ito at tumanda na ng konti kaya hindi niya agad ito namukhaan. Kaya naman pala pamilyar sa kanya ang doktor na iyon dahil ito pala ang ninang Coralie niya. Kaya ba iniisip ni Aljan ngayon na magkasabot sila ng Ate Sofia niya? Kaya ba galit na galit ito? Napakatanga niya naman kasi para hindi makilala ang ninang nila. Aljan, saglit! Mabilis niyang hinabol si Aljan at tumigil naman ito sa paglalakad at inintay siya. Nagkakamali ka, Aljan. Wala akong kinalaman sa plano ng ate ko. Nakalimutan ko lang talagang itsura ni Ninang Coraline. Hindi ko siya nakila. It doesn't matter anymore. Malamig pa sa yelo nitong sagot sa kanya. Natigilan siya dahil walang emosyon ang mga mata nito. Pero nakalimutan ko lang talaga. Naiiyak na niyang paliwanag ngunit tila hindi na iyon mahalaga para kay Aljan. Ikakasal tayo ngayong gabi. But don't flatter yourself. Alam mo naman siguro na obsessed lang ako sa katawan mo bukod doon. Wala na akong nagustuhan sa'yo. I just want you in my bed and you just have to do everything I want. Don't worry. Palalayain kita agad kapag nagsawa na ako sa'yo. Bayad na kayo ng ate mo sa ginawa niyo sa akin. Hindi ko na kayo ipakukulong kapalit ng pagpapaligaya mo sa akin sa anong oras ko mang gustuhin. Parang dinurog-durog nito ang puso niya. Tagos sa loob ng puso niya ang bawat salitang binigkas nito. Masakit tanggapin ngunit isinampal nito sa kanya ang katotohanan na matagal na niyang napapansin. Hindi nga ba't katawan lang talaga niya nagugustuhan nito sa kanya at wala nang iba pa? Kung ganoon, bakit kailangan pang ikasal tayo? Pwede ko namang pagbayaran ng kasalanan namin sa'yo kahit hindi tayo ikasal. Trip ko eh. Tumalikod na ito sa kanya at nagpatuloy na itong pumasok papunta sa loob ng City Hall. Malayong malayo sa pangarap na kasal ni Rina ang nangyayari ngayon sa kanya. Para lamang siyang nasa isang business meeting kasama ang lalaki magiging asawa niya. Walang iba, kundi si Aljan Anderson. Hindi niya mawari kung galit ba ito o malungkot o pareho. Dahil kahit blanco ay pinapakita nitong emosyon ngayon, ay napapansin pa rin niya ang malungkot nitong mga mata. Nakaupo lamang sila sa tapat ng judge na magkakasal sa kanila.
Gwapo rin itong katulad ni Aljan. Mukhang kaibigan nito ang hukom na iyon. Wala halos nagsasalita sa kanilang tatlo habang hinihintay nila ang magiging witness ng kanilang kasal. Hindi daw kasi sila maaring ikasal na silang dalawa lamang. Ayaw naman pumayag ng judge na maging witness nila ang mga bodyguards ni Aljan na nasa labas ngayon ng pribadong kwarto na iyon. Nararapat lamang na daw na kamag-anak o malalapit na kaibigan na maging witness ng kanilang kasal ayon sa batas. Kaya kailangan patuloy magtawag ni Aljan ng dalawang pinsan nito bago simulan ang kasal nila. Wala pa ba ang witness nyo? Tila naiinip ng tanong ng judge na magkakasal sa kanila. May nakikita ka ba? Pilosopong tanong ni Aljan ay kinatawa naman ito. Chill lang, John. Para kang hindi ikakasal niyan eh. Napansin niyang tinatawag nitong John si Aljan mula kanina pa. Kinunutan lamang ng noo ni Aljan ang lalaki at muli itong sumeryoso. Hindi man lang siya nito nilingon. Pakiramdam ni Rina ay para lang silang pipirma ng normal na kontrata at hindi marriage contract. Sobrang lungkot niya dahil sa first wedding na ito. Ayaw man niyang mangyari ito sa buhay niya ay wala na siyang magagawa kundi ang pumayag sa kagustuhan ni Aljan. Natatakot din kasi siyang ipakulong sila nito, lalo na ang ate Sofia niya. Buntis pa naman ito. Kaya kung anong trip ni Aljan ngayon ay kanyang sinusunod na lang. Sorry, late kami, John. Sabay-sabay silang napalingon nang may dalawang gwapong lalaki ang pumasok sa loob ng pribadong kwarto kung nasaan sila naghihintay. Nakangiti ang mga ito at halatang bagong ligo dahil basa pa ang mga buhok. Bakit naman kasi biglaan ang kasal mo? Nakangisang tanong ng isang lalaki kay Aljan. Let's start. Tumayo na sa pagkakaupo si Aljan at nabigla siya nang hawakan nito ang palapulusuhan niya upang itayo din siya. Napalunok na lang siya at napatayo na din. Ngumiti sa kanya ang dalawang lalaki. Ang isang lalaki ay pamilyar sa kanya samantalang ang isa naman ay hindi. Hi, Miss Cleavage. Nice to see you again. Akmang lalapitan siya ni Kyle upang makapagbeso-beso sa kanya ngunit tiningnan ito ng masama ni Aljan. Hindi lang na isang lalaki ang kwelyo ni Kyle dahil ito ang nakapansin sa masamang tingin ni Aljan. Mag-uumpisa na nga eh. Imbes na kasal itong atandan ko, baka maging lamay mo pa. Biro ng kasama nitong gwapong lalaki kay Kyle. Napatingin naman si Kyle kay Aljan at tila doon pa lang nito napansin ang masamang tingin ng pinsan nito. Ngumisi ito at napakamot sa batok. Sabi ko nga eh. Sorry John, na-carried away lang. Ang ganda ng chicks eh. Napayuko siya dahil sa lantaran nitong pamumuri sa kanya. Hindi siya sanay na napapalibutan siya ng mga ganitong kagugwapong nilalang. Tao ba talaga ang magpipinsan na ito? Bakit lahat sila'y gwapo? Lalong kumunot ang noo ni Aljan nang mapansin nito ang pamumula ng konti ng kanyang pisngi. Nahalata yata nitong kinilig siya ng very light sa papuri ni Kyle. Bakit ba kasi si Kyle pang isinama mo? Tanong ni Aljan sa isang pinsan nito. Kala ko ba? Best friend kayo? John, biro lang eh. Hindi ko aagawin na para sa'yo. Kakasal na nga sa'yo, binabakuran mo pa. Judge, simulan mo na para matahimik ng kaluluwa nitong pinsan ko. Napangisi din ang George dahil sa pangaasar ni Kyle kay Aljan. Kanina pa nga yung nagmamadali. Segunda ng George kaya nagtawanan ang mga ito. Don't waste my time. Inaantok na ako kaya pwede ba magsimula na tayo? Dahil sa kaseryosohan ni Aljan, napapailing na lang ang mga ito. Kakasal kayo pero parang hindi ka naman masaya. It's not your goddamn business, Carl. Kunot noong putol ni Aljan sa tanong na isang pinsan nito. Carl pala ang pangalan. Okay. Nagkibit balikat na lang ito at nahalata na ng mga ito na wala sa mood makipagbiruan ngayon sa Aljan. Inumpisa ng basahin ng judge ang nilalaman ng folder na nasa harapan nito. Habang binabasa nito iyon ay napatingin si Rina sa kamay ni Aljan na hanggang ngayon nakahawak pa rin sa palapulusuhan niya. Para bang ayaw siyang bitawan ng binata. Kahit paano nagdudulot iyon ng konting saya sa puso niya. Binitawan lang siya nito nang mapansin na nitong nakatingin siya sa kamay nito. Kunot no itong namulsa upang hindi na siya mahawakan pa. Napabuntong hininga na lamang si Rina. Pinapirma sila sa marriage contract na para bang isang business deal lamang iyon. Mabilis lamang itong pinirmahan ni Aljan bago nito ibinigay sa kanya ang papel at ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinipirmahan niya ang kanilang marriage contract. Tumulo ang kanyang luha nang hindi niya namamalayan habang pinipirmahan ang bawat pahina ng katunayan na kanilang pagiging mag-asawa simula sa mga oras na iyon.
Masama ang kanyang loob dahil hindi ito ang pinapangarap niyang kasal. Hindi sa ganitong pagkakataon. Napakasakit sa puso niya dahil ang buong akala niya ay ayusin ni Aljan ang sitwasyon ng kanilang relasyon, ngunit mas pinalala pa nito iyon. Ano na lang ang sasabihin ng mga taong nakakakilala kay Aljan bilang fiancé ng Ate Sofia niya? Baka isipin ng mga ito na sinulot niya ito sa kanyang kapatid. Hindi nga ba? Hindi. Dahil first of all, kung alam niya lang talaga na ito ang lalaki na katakdang pakasalan ng Ate Sofia niya, ay hindi niya ito papatulan upang hindi naging ganito kagulo ang sitwasyon. Tinignan niya na masama sa Aljan pagkatapos niyang pirmahan ng kontrata. Kumunot lamang ang noon nito at nag-iwas ng tingin sa kanya. Pumirma din si Kyle at Carl sa kanilang marriage certificate bilang witness ng kanilang kasal. I now pronounce you husband and wife. You may now lap your wife. Nakangising sambit ng judge sa kanilang dalawa. Yan ang inaabangan ko eh. Nakangising sambit ni Kyle. No need for that. Nawala ang ngisi ng tatlong binata dahil sa sinabi ni Aljan. Inaasahan ng mga ito na tatapusin nila ang kanilang kasal sa isang makapugtong hiningang paghahalikan. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Tahimik na lumabas lamang si Aljan mula sa pribadong opisina ng judge. Nakapamulusa ito at parabang wala itong pakialam sa kanya. May karot siyang naramdaman sa kanyang puso. Napahiya siya sa mga pinsan nito at sa judge na nagkasal sa kanila. Ay, walang kissing scene? Boring naman ito ni John. Ako nga halik dito eh. Tumigil si Aljan sa tuluyang paglabas nito. Napabuntong hininga ito bago ito bumalik upang hilahin siyang palabas ng kwarto. Nagtawanan tuloy ang mga pinsan nito. Baka shy type ngayon si John. Mamaya pa niya halikan ng asawa niya pag silang dalawa na lang. Narinig pa nilang sambit ni Carl bago sila tuluyang nakalabas ng kwarto. Agad namang nagsunuran ng mga bodyguards ni Aljan sa kanilang dalawa habang hila-hila siya nito sa kanyang pulsuhan. I don't need you all. Umuwi na kayo. Pagtataboy ni Aljan sa mga bodyguards na sumusunod sa kanila. Yes, boss. Halos sabay-sabay na sagot ng mga ito. Napalunok na lang siya nang papasukin siya ni Aljan sa kotse nito. Sa passenger seat na siya pinaupo nito. Ito na ang magmamaneho dahil pinauwi na ni Taon lahat ng bodyguards na kasama nila. Habang nasa biyahe sila ay wala siyang balak kausapin ito. Ganoon din naman ito dahil kapwa silang walang imikan. Ayaw na niyang magtanong kung saan siya nito balak dalhin sa gabing iyon. Masyado na siyang malungkot at wala na siyang energy pa para makipagtalo kay Aljan. Gutom ka ba? Nilungon niya ito mula sa pagkakatanaw sa labas ng bintana. Hindi niya kasi inaasahan na magtatanong ito ng ganoon. Nagkatinginan sila kaya kumunot agad ang noon nito. Don't get me wrong, hindi ako concerned sa'yo. Alam ko, hindi ako nagugutom. Maiksing sagot na lang niya upang hindi na nito dagdagan pa ang lungkot niya. May dinner sa bahay. They know my plan tonight. Alam nila magiging asawa na kita ngayon. Kung hindi ka naman nagugutom, hindi na tayo pupunta doon dahil busog din ako. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Ano daw? Alam ng pamilya mo? Of course. Napalunok ko siya. Anong reaksyon nila? Alam na nilang gusto lang akong pikutin ni Sofia kaya ikaw ang pinakasalan ko. Diretsang sagot ni Aljan sa kanya. Parang gusto na lang niyang mawala na parang bula. Ibig sabihin sinabi na agad nito sa pamilya nito ang kasalanan ng Ate Sofia niya. Bakit mo ginawa yun? Anong mukha na lang ang iharap ko sa pamilya mo? She want to cry. May ilalala pa pala ang sitwasyon niya. The usual? Sanay ka namang magpanggap, di ba? My God, Aljan! Bakit mo naman ipinaalam sa family mo? Sumbongero ka! Hindi ako nagsabi sa kanila. My sister, Joanne told them. Baka sinabi nung Hapones na manliligaw mo. Walang ganang paliwanag ni Aljan habang seryoso pa rin itong nagmamaneho. Sobrang kahihiyan ito ng pamilya namin. Unti-unti na siyang napaiyak. Kasalanan niyo naman yan. Sinabi ko na sa iyo, Aljan, na di ko alam ang plano ng ate ko. Nasa Japan ako at walang kamali-mali sa mga plano niya. Hanggat hindi ko napapatunayan na inosente ka, hindi ako maniniwala sa iyo. Napaiyak na lang siya ng tahimik at hindi na lang niya ito pinansin. Sayang lang kasi ang laway niya sa pagpapaliwanag dahil hindi naman ito naniniwala sa kanya. Nang makarating sila sa condo unit nito ay agad itong dumiretso sa banyo upang maligo. Hindi na rin siya kinausap nito
Wala pa kanina kaya hindi na rin niya ito kinakausap. Dito na din ba siya titira mula ngayon? Wala man lang siyang nabitbit na gamit niya kahit isang pirasong panty. Isang oras ang lumipas nang lumabas na ito ng banyo. Nakatapos lang ito ng puting tuwalya sa bewang nito. Nag-iwas agad siya ng tingin sa magandang pangangatawan nito. Maligo ka na. I need you in my bed. Bali walang utos dito sa kanya bago ito tumalikod upang pumasok na sa kwarto nito. Napanganga na lang siya dahil sa inutos nito. Ibig ba sabihin ay mag-honeymoon sila sa kama nito? Wala akong dalang damit. You don't need your clothes tonight. Bukas na lang kita pahihiramin. Lalo siyang napanganga sa isinagot ng magaling niyang asawa. Kanina pa sa loob ng banyo si Rina at parang ayaw niya lumabas doon. Kinakabahan kasi siya sa unang gabi nilang mag-asawa. Don't get her wrong ha. Oo nga't madalas nga nilang gawin ang bagay na iyon noon kahit hindi pa sila mag-asawa ay ginagawa na talaga nila ang pagtatalik ngunit ibang sitwasyon lang kasi ngayon. Natatakot siya sa maaaring gawin ni Aljon sa kanya. Kung ano-anong masasamang bagay ang naiisip niya katulad sa napanood niyang movie. Galit na galit ang bidang lalaki sa bidang babae kaya pinarusahan niya ito sa kama. Natatakot siya. Baka sakalin siya nito o di kaya ay igapo sa kama at hampasin ng latigo sa puwet niya. Baka himatayin siya at hindi niya kayanin ang hagupit ni Aljon sa kanya. Paano kung sa sobrang galit nito ay kung anong magawa nito sa kanya ngayong gabi? Kinakabahan tuloy siya ng husto. Buhay pa kaya siya bukas? Baka isa ko siya nito at chap-chapin. Naku po, kinikilabutan tuloy siya sa mga naiisip niya. Ganoon ka sa mga napapanood niyang movie o di kaya sa mga balita. Crime of passion daw ang ganoon? Siguro naman ay maawa sa kanya si Aljon at hindi siya pahirapan ng husto. Pero paano nga kung pahirapan siya? Nakakatakot baka tawagin siyang chop-chop lady. Diyan ka na ba matutulog? Hey chop-chop! Bulalas niya na biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Nahuli siya ni Aljon na nakaupo lamang siya sa nakasaradong takip ng bowl. Nakatapis lamang siya ng tuwalya sa kanyang katawan. Medyo tuyo na din ang buhok niya sa sobrang tagal na niyang nakaupo doon. Anong chop-chop? Anong ginagawa mo dyan? Kunot noong tanong ni Aljon sa kanya na magkasalubong ang kanilang paningin. Oh my. Napalunok siya nang mapansin niyang nakabrief lang ito at bahagyang naninigas na ang nasa loob ng brief nito. Hindi siya makapagsalita dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Ninenerbiyo siya. Natatakot siya at ayaw niyang mamatay. Mabuti sana kung katulad pa rin noon ang gagawin nito sa kanya ay magiging masaya pa siya pero alam niyang sagad sa buto ang galit nito sa kanya ngayon kaya posible talagang patayin siya nito. Kunot no itong lumapit sa kanya. Akmang hahawakan nito ang braso niya nang mapasinghap siya. Napansin itong natatakot siya kaya mas lalo itong nagtaka sa ikinikilos niya. You look scared. Hindi naman itong unang beses natin gagawin ito. Mas mukha ka pang takot na takot ngayon kaysa ng first time mo. Halika na. Kanina pa kita gusto. Bata pa ako, Aljon. Halos mautal-utal niyang sambit bago siya lumayo sa binata. Sinundan lang siya nito ng tingin. Tumakbo siyang patungo sa gilid ng banyo. Hinawakan niya ang blow dryer na nasa gilid at akmang manglalaban sa oras na saktan siya nito. What? What are you doing? Tila naiinis na nitong tanong sa kanya. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. What the hell? Anong kalokohan? Bata pa ako. Marami pa akong pangarap sa buhay ko. Kung papatayin mo ako ngayong gabi, paano na lang ang pamilya ko? Paano na lang ang kinabukasan ko? Napanganga lang sa Aljon sa mga pinagsasasabi niya. Nabigla yata ito sa mga sinasabi niya, kaya nakatingin lang ito sa kanya na hindi makapaniwalang tingin. Samantalang nag-umpisa na siyang mapahigbi. Takot na takot kasi siya dahil kung ano-ano eksena ang pumapasok sa isip niya. I won't kill you. Ano bang pinagsasabi mo? Mukha ba akong killer? Pero paparusahan mo ako, sabi mo kanina, di ba? Sabi mo pagbabayaran ko ang kasalanan namin sa'yo kaya paniguradong pahihirapan mo ako hanggang sa mamatay ako. May latiko ka dyan, no? O di kaya sasakalin mo ako para tigok agad ako, no? May konsensya ka pa ba, ha? Natigil ang pagdadrama niya nang mapansin niyang napapataas ang sulok ng labi ni Aljon na para bang gusto nitong matawa sa mga pinagsasasabi niya. Pinipigilan lamang nitong tumawa. Ewan ko sa'yo, maluwang ng tornilyo mo.
Napapakamot si Aljan sa batok nito at napapailing pa. Iniwan na siya nito sa loob ng banyo at nauna na itong lumabas. Siya naman ay napasandal sa pader at napapaiyak doon. Napapadasal siya na huwag sana siyang patayin ni Aljan dahil napakabata pa niya para mamaalam sa mundo. Para kang tanga. Lumabas ka na nga dyan. Kahit dulo ng daliri mo, hindi ko kayang saktan. Natigilan siya sa pag-iyak nang marinig niyang muli ang boses ni Aljan. Tama ba ang narinig niya? Hindi daw siya kayang saktan nito? Rina, get out. Bago ka pa tuluyang mabaliw, kakaiyak mo dyan. Dahan-dahan siyang nakalma. Unti-unti siya lumabas ng banyo. Nakita niya itong nakahiga na sa kama nito habang hawak nitong remote control ng flat screen TV na nasa harap ng kama nito. Hindi mo ba ako papatayin? Sa gwapo kong to, mukha ba akong killer? Taas kilay nitong tanong sa kanya pagkatapos nitong patayin ang TV. Pero galit ka sa akin. Yeah, galit ako sa iyo pero hindi ako mamamatay tao kaya tigilan mong kabaliwan mo. Napalunok siya bago siya huminga ng malalim. Nag-overthink lang siguro siya. Pagbabayaran ko naman ang kasalanan ng Ate Sofia ko basta huwag mo lang sana ako sasaktan. Ayokong maranasan yung nilalati ko. Ang daldal mo. Come here. Umpisa na natin. Tinapik ni Aljan ng spasyo sa tabi nito. Wala din ako latigo kahit halugugin mo pa itong kondo ko. Baka sakalin mo ako hanggang sa hindi na ako makahinga. Napansin na naman niyang nais nitong matawa sa kalokohan niya. Halika na dito. Pigil nito ang pangiti. Wala akong suot na damit. Nahihiyang sambit niya. Ayos lang. You don't need it anyway. Saks lang ha, walang patayan ha. Paninigurado pa ulit niya kaya napangiti tuloy ito pero agad ang sumeryoso. Sa lahat ng nakilala ko, ikaw pa lang ang nagbintang sa akin na killer ako. Don't worry, papatayin lang kita sa sarap. Napalunok siya dahil tila nakiliti siya sa sinabi nito. Mabuti naman kung ganoon. Okay, I trust you. Pag pinatay mo ako, hindi kita patatahimikin. Dadalawin ka ng kaluluwa ko, tandaan mo yun ha? Dahan-dahan niyang tinanggal ang puting tuwalyang nakabalot sa kanyang katawan. Sasagot pa sana sa Aljan ngunit napatingin na ito sa katawan niya. Nakita niya ang pagnanasa nito habang tinitingnan nito ang buong katawan niya. Hindi na siya nahihiya kay Aljan dahil ilang beses na nitong nakita ang buong katawan niya. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi nito sa kama. Nakatingin lang ito sa bawat kilos niya. Gawin mo na sa akin ang gusto mo, Aljan, at gagawin ko lahat ng iuutos mo. Good girl. Pagkagising ni Rina ay wala na sa kanyang tabi ang kanyang asawa. Mukhang pumasok na ito sa opisina nito. Hindi man lang siya ginising. Samantalang kagabi todo bigay ito sa kanya. Nakailang rounds pa nga ito bago siya tinigilan. Napabuntong hininga na lang siya. Wala naman siyang magagawa kung umalis na ito nang walang paalam sa kanya. Minabuti na lang niyang gamitin ang landline at telepono na nakita niya sa gilid ng kama. Nais niyang tawagan ang landline ng bahay nila upang kausapin ang pamilya niya. 2 beses pa lang tumutunog, ang ring sa kabilang linya ay sinagot na agad iyon ng mommy niya. Hello? Mommy, si Rina po ito. Oh my God, Rina anak, kamusta ka? Saan ka dinala ng walang hiyang lalaking iyon? Pinablotter na namin siya sa presinto kagabi. Mommy, ayos lang po ako. Bakit ko naman po pinablotter sa Aljan? Napasa po agad siya sa kanyang noo. Pinablotter pala agad ng magulang niya sa Aljan. Ngunit sa yaman ng binata ay nasisigurado niyang baliwala lang ang pagpapablotter ng mga ito. Malinaw na kidnapping ang ginawa niya sa'yo. Kapag lumipas daw ang 24 oras at hindi ka pa ibinabalik na lalaking iyan ay hanapin ka na ng mga pulis. Mami, huminahan po kayo. Hindi na po kailangang ipapulis sa Aljan. Ayos naman na po ako. Pwede ko po bang makausap sa Ate Sofia?